Okay, good afternoon po sa ating lahat. Ito po si Pastora Eva para magbigay sa inyo ng another teaching kung paano natin gagawin ang isang sermon. Okay, so balik-aralan lang muna natin yung ating pinag-aralan last week. So we already studied what is preaching versus teaching at inisa-isa natin ito at binigay natin yung mga katangian ng bawat isa. Okay? So tinignan natin anong pinagkaiba ng sermon at teaching. And to summarize everything, no? So ang teaching is more on pagbibigay ng mga information. But when it comes to preaching, meron dapat life application. So hindi natin matatawag na preaching ang isang binigay na topic during Sunday worship or whatever activity that you have, ano? Hindi natin siya matatawag na preaching unless there is a conviction na mangyayari or transformation na hihingin natin sa members. So, of course, when it comes to teaching, parang ganito lang sa ginagawa ko, no? But when it comes to preaching, talagang lalagyan natin yan ng life application para may apply natin kasi hindi pwedeng yung aralin from the Old Testament down to New Testament and then to our church or the present church situation ngayon, magkakaiba yan eh. Kaya lang, hahalawin natin kung ano yung mga nakukuha nating mga teachings sa Old Testament at sa New Testament at i-apply natin ito sa present church situation or sa personal life bawat. Okay, so pinag-aralan din natin na huwag tayong ihinto sa pagtuturo, sa pagbibigay ng sermon kahit na parang nakikita natin, no, every Sunday na lang nagtuturo tayo, parang walang nangyayaring improvement sa mga membro. Alalahanin po natin na ang atin pong mga kamembrohan ay may apat na uri ng lupa. Okay? So, una dyan is yung bato or buto na which is the seed of word of God. No, yung buto na nahulog sa daanan, syempre pag nahulog yan sa daanan, aapak-apakan yan. Mawawala lang, no? Meron namang na kinain lang ng ng ibon. Na, yung pangalawa naman nahulog sa mabatong lupa, yes, na medyo tumubo pero dahil mabato, hindi rin nagpatuloy. So may mga ganong mga klase ng Christian. Meron namang mga Christian na nahulog talaga sa dawagan at sa mga tinik, no? At itong mga dawag at tinik, ito yung mga worries in life natin, ito yung mga bagay na, alam mo yon, nakaka-divide ng attention ng tao para pumalik sa Panginoon or para maglingkod sa Panginoon. Now, yung pang-apat na buto ay nahulog sa matabang lupa at namunga ito ng marami. At ito yung klase ng Christians na hinahanap talaga natin. Kaya lang sa membership, hindi naman lahat mataba ang lupa eh. Kaya mapapansin ninyo, merong mga iba dyan, lalo na yung mga baby Christian, kapag tinuwid mo, nawawala na lang bigla sa church. Kasi nga, hindi pa sila matabang lupa. So, aalagaan natin sila. It takes time. Ang sabi ng Bible, 3 years yung allotted ng Lord para lumago ang isang Kristiyano. Ngayon, pagbibigyan pa natin ng another year. At kapag within 4 years at hindi pa talaga, sabi ng Lord, alisin na siya doon sa sanga at itapon. So tayong mga tagapaglingkod ng Panginoon, hinahabaan pa natin yung pasensya kasi meron din kasi sinabi ang Lord Jesus Christ na patawarin ang patawarin kung humingi ng tawad, di ba? Pero may mga Christian na talagang umalis na, no? Hindi na talaga nagpakita. Sige, hayaan nyo na lang sila, no? Ang mahalaga is meron pang nakikinig sa atin. So doon tayo mag-focus, okay? So pinag-aralan din natin sa pangalawa naman na session natin is yung kahalagahan or ano nga ba ang nilalaman ng isang nagpi-preach. Okay? So, syempre, merong preacher. Alam nga namang may topic, pero walang preacher. Syempre, may tagapaghatid. No? At sabi nga dito, no, bilang preacher, huwag tayong tumigil. Kasi may apat na uri ng lupa meron. Okay, so punta tayo ngayon doon sa lesson number 2, which is the ingredients of effective preaching. So, paano magiging effective ang isang preaching kapag A, tingnan muna natin yung mensahe. So, what is the man of God says
It is not this duty to entertain or impress. Ang isang nagbibigay ng mensahe ng Panginoon, hindi para magpa-impress, kundi para ihatid ang mensahe ng Diyos. At hayaan natin na ang Holy Spirit ang kumausap sa kanila. Yes, ihahatid lang natin yung message ng Lord. But make it sure, message talaga ng Lord, ha? Hindi yung sarili nyong opinion, hindi yung sarili nyong 'di ba? Meron kasi tayong mga sariling opinion eh. Nawawala na tuloy tayo doon sa magandang interpretation ng Biblia. So tingnan pa rin natin, no? Yung interpretation ng Bible. Saka natin i-apply. 'Di ba? Pinag-aralan naman natin 'yan sa interpretation kung meron mang Hebrew or Greek word na nasama doon sa preaching topic. Tingnan mo muna kung ano yung meaning ng Hebrew word na 'yon bago ka mag-interpret. Ano pa? Basahin mo muna last chapter or next chapter para makuha mo yung buod nung sinabi doon sa verse na yon. Kasi baka yung explanation nandoon sa mga nakaraan ng mga chapters or the following chapters sa mga susunod na chapters. So titignan natin lahat yan. Hindi pwedeng kumote ka lang ng isang verse tapos yun na. Kaya yung mga iglesia ni Cristo, ano, talagang sirang-sira sila pagdating sa interpretation ng Bible eh. Kasi quote lang sila ng quote ng verse na hindi muna nila inaalam. May pinanood po kung ano no, preaching topic ng Iglesia ni Cristo. Natatawa na lang ako, grabe. As in, sobra talagang kulto. Kung merong kulto, mas kulto pa sila, no? Kaya tignan po nating maigi yung mga kasaysayan din, yung historical background, no? Sino ba ang nagsasalita diyan? Ano ba ang sinasabi niya? Patungkol kanino ba ang sinasabi niya? So titingnan natin 'yan. Especially book by book, lalo na yung mga sulat ni Pablo, book by book, iba-iba ang kultura ng bawat lugar. Kaya book by book, iba ang kultura ng taga-Roma, iba ang kultura ng mga Kolosa, iba ang kultura ng Tesalonica, no? At iba't iba pa. So, titingnan natin yan. Now, ano ba yung sinasabi ng Roma chapter 10 verse 10? So, tingnan po natin. Sabi po, at paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? No? Pwede bang maging tagapangaral ang hindi sinugo? Hindi pwedeng ganon. Yung basta ka na lang tatayo, oh, ako sinugo ako ng Diyos. Hindi ganon yun. May process dyan. Bago ka maging anointed na tagapangaral, mag-train ka muna. Kagaya ni Timothy, hindi siya basta-basta naging pastor ni Pablo. Kasama yan ni Pablo, ilang beses, maraming beses nakasakasama ni Pablo sa iba't ibang lugar. Tinuturuan siya ni Pablo paano maging mahusay na tagapagturo ng salita ng Diyos. At inanoint niya. May anointing po mula sa leader. Hindi yung basta tatayo ka na lang. Hindi, napanaginipan ko. Ako yung taga-mensahe ng Panginoon. Hindi gano'n. Laging may leader na magpapasa ng anointing sa'yo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang tumayo. No? Walang ganon. Okay? So, sabi dito, paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga nagdadala ng magandang balita. So, dito pa lang, no, makikita na natin na talagang ang Diyos natin, nagsusugo siya. Pero, kailangan yung sinugo, aral din. Hindi pwedeng iba ang ingredients ng isang message. Una, kailangan dito ang clarity of the central message or yung main point. Kapag sinabi nating main point, ano yung, halimbawa, kumuha ka ng verse. Halimbawa, chapter 2, verse 8. Ito maganda to, by grace ni God. Yan. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyo. So, tignan natin ha. Basahin natin yung full chapter kasi sabi dito sa ating pinag-aaralan. Okay, balikan natin. Keep it focused. A sermon with one strong point is more effective than several weak ones. So, tignan muna natin. Kasi ang Efeso chapter 2 is about God's grace. No? Hindi about law, kundi about God's grace. So, tignan muna natin ano-ano yung makukuha natin dito. Na puntos or mga pointers na makakapag-focus tayo. Kagandahang loob ng Diyos. Okay, ito na ang title mo. Ito na rin ang key verse mo. Verse 8, chapter. Although iyan ang key verse mo,
Pero dapat, pagka nagbigay ka na ng mga puntos, tignan mo, bakit naging grace and not by law na tayo? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng ating sarili. Bakit tinawag siya na grace? Tignan muna natin, no? Basahin natin yan. Subalit, verse 4, tignan, kasi kailangan makita natin ito ng buong buo. Noong una ay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. So, bago ka gumawa ng sermon, di ba, by grace ang iyong topic. Now, eto ang mga puntos mo. Una, tignan mo muna ano ang kalagayan ng tao noon. Kasi ito yung pointers number 1 mo eh. Ano yung una mo? Unang puntos mo dito? Sulat lang natin ha. So, eto yung mga puntos mo. First point, ano yan? Ano ang kalagayan ng tao bago niya sa harapan ng Diyos? Yan. Harapan ng Diyos. Okay? So, lalagay mo dyan verse 1 hanggang, ano yung sabi natin? Verse 1 to 3. Oh, verse 1 to 3. Okay. Now, ano naman ang pangalawang puntos mo? Tingnan natin ang pangalawang punto. Sa pointers number 1. Siyempre, makikita nyo dyan, no? Kita natin dyan na tayo ay nasa ilalim ng, tingnan mo nga natin yung verse. Ano ba to? Bakit ang mga, okay. Kaya mo na yan. So, tingnan natin yung verse 2. Noong una ay patay kayo. So, ano? Sa kasalanan. Okay. B. So, yan yung mga ano eh, makukuha natin dyan eh. B. Pailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan ng mga espiritong nasa himpapawid. So, we are under the control, mas, na ano ko sa Tagalog, pasensya na po na. Under control of Satan. Okay. Next. C. Ano pong makikita natin dyan? Lahat tayo namuhay sa pagnanasa, kaya sa ating likas. Okay, so tingnan natin. Tayo ay likas na makasalanan. When we say likas, ibig sabihin, pinanganak ka na dala-dala mo ang kasalanan or may minanak ang kasalanan. Okay, punta tayo sa puntos number 2. By grace pa din tayo, ha? So, ano yung keywords natin dito? Ito yung title mo. Mas maaano pa natin to sa susunod. Okay? Yan ang title mo. Ang keywords mo is, wait lang, keywords. Ay, bumababa ng husto eh, kaya ganyan na lang, ha? Keywords, Efeso, chapter 2, verse 8 to 9. Okay? 8 lang muna. Now, tignan natin. Ano yung susunod na puntos natin? Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama si Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan. Okay, so ano ang pagbubuod nito? 4 hanggang 7. Okay? Tingnan natin. Anong nakuha natin dyan? When life having Jesus. Okay? Or pwede ring ilagay mo dyan na buhay sa piling ni Jesucristo or whatever. Okay? So, anong verses yan? Verses 4 to 7. Yan, ang iyong supporting verse. Okay? Next, ano na ngayon ang mga makukuha nating mga idea? Kanina, di ba, patay dahil sa kasalanan? Ngayon, binuhay ka naman. Binuhay dahil kay Kristo. Ayan. So, yan ang letter A, sub-pointers A mo. Ang sub-pointers B mo naman,
Alive. Alive through Christ by grace. Okay. Sorry kasi nahihirapan akong Tagalog. Okay, punta natin yung letter B. Now, ano naman ang sabi? Kanina, sabi natin, under the control of Satan. Ngayon, base sa verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamuno sa kalangitan. Okay, now, alive to um be a part of His kingdom. Okay? So, next, letter C, subpointer C. Tignan natin ang subpointer C. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kagandang loob sa kabutihan niya sa atin. Okay. And because alive in Christ to give glory because of God's grace. Yan. Nakita nyo? No? Kapag meron kang buhay na na kay Kristo, ito yung puntos number 2 mo, hindi ka na patay, alive ka na. Dahil alive ka na, hindi ka na control ni Satan, kundi part ka na ng kingdom ni God, na ikaw na ang magkocontrol nito pagdating ng panahon, ang mundo, kukontrolin mo uli. Kasi tayo naman, originally, binigyan tayo ng Lord ng ng layunin or purpose na kontrolin ng mundo, na wala lang yun dahil sa kasalanan ng tao. Kaya ang nagkokontrol na sa mundo is si Satan, no? Instead na tayo. Now, tayo, likas na makasalanan, pero dahil sa grasya ni God, alive na tayo, para hindi na para makilala na makasalanan, kundi makapagbigay tayo ng glory kay God. So, yun yung pinag-iba ng under ka sa kasalanan at under ka sa grace ni God. Nakita nyo po yung transition, no? Kailangan makita muna ninyo kung ano yung kalikasan ng tao para matawag yung God's grace. Kasi ang hirap-hirap po talaga ng kalagayan ng tao. Sobrang hindi siya karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Pero dahil sa kagandahang loob ng God, no? Ayon sa Efeso chapter 2 verse 8. Nakita natin doon na binigay niya ang kanyang anak para sa atin. At ang buhay na merong Kristo, ito ang mga meron tayo, no? Alive na tayo. Hindi na tayo kontrolado ng demonyo, etc., etc. Now, sapat na po ba yan, Pastora? Tignan natin. Kasi meron pa sinasabi ang verse 8. So, mag-focus tayo doon sa verse 8. Pero, sabi ko nga sa inyo, babasahin nyo yung naunang verses, chapters, or sumunod na mga verses or chapters. Now, tignan natin. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kasi sabi dito, no, nakita na natin yung grasya ng Lord. Noong anong kalagayan ng tao noon, wala pa siyang Diyos, at anong kalagayan niya nung nagkaroon na siya ng Jesus. Pero sabi dito, at hindi ito sa inyong sarili. So ang grace pala ng Lord is not our own gawa. Kasi ano ang supporting verse dyan? Itong verse 9. So ilalagay mo ngayon dyan, no? Sa number 3 pointers mo, God's grace is not our own acts or gawa. No? So, ano yan? Verse 9 ang iyong supporting verses. Now, meron ba tayong mga subpointers dyan? Tignan natin kung meron tayong subpointers. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Because this is God's grace. No? Ang subpointers A mo dyan, dahil ito ay wala kang maipagmamalaki. Walang maipagmamalaki. No? Ang kahit sino. Kaya wala kang choice kundi mag-humble sa pagkakilala mo sa Diyos. Huwag masyadong mapagmalaki in Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Jesus Christ. So, ang grace is because of God's love. And it is our faith in Jesus. So, yan ang ingredients ng God's grace. Okay?
So, ano ang ingredients ng God's grace? Una, gawa ito ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Pangalawa, because of God's love and it is our faith in Jesus Christ. Pangatlo, na sub-points. Tignan natin kung meron pa. Ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa. Now, ito. Letter C. Because we now earned the grace of God, we now have freedom para ano? Freedom to do good things. So, ibig sabihin mga kapatid, hanggat hindi natin na-accept si Jesus Christ, yung mga ginagawa nating magaganda is walang kabuluhan yun sa Lord. Pero dahil nakilala na natin si Jesus Christ, nagkaroon nito ng kabuluhan. Now, this is the clarity of the central message. Okay? Hindi pa ito yung kabuuan ng sermon, ha? Kasi ituturo ko yan sa inyo next week paano ilalagay yan into a sermon topic talaga. Okay? So, yan lang yung makukuha mong mga puntos. Huwag kang lalayo sa God's grace. Baka mamaya, God's grace ang pinupunto mo, pero napunta ka na sa iba-iba. Lalayo sa topic. Now, next natin is yung tinatawag nating biblical foundation. Ano ba yung tinatawag na biblical foundation, Pastora? Kasi ito, kailangan talaga pag gumawa ka ng sermon, nandoon ito. No? Bukod sa yung mensahe, hindi naliligaw, kailangan din merong biblical foundation. Saan kinuha yung iyong sermon topic? No? Baka mamaya, ibang Biblia yan. No? Kasi merong mga Bible ang Mormon. Meron ding Bible ang Catholic na siningitan ng ibang mga Bible books, no? I mean ibang libro. May siningit sila yung tinatawag nating Deuterocanonica. Yes, Deuterocanonica. Now, sabi dito, dapat ang iyong topic, ang iyong sermon topic, merong key verse. At ang key verse ay dapat sa Bible lang hindi sa ibang libro. Okay? So, start with the scripture, not just your ideas or opinions. No? And study the context. As I have said, pag-aralan maigi, katulad kanina, no? Yung in-example ko, tinignan nating maigi. Saan mo kinuha yung mga pointers mo? Kasi, binasa muna natin yung nauna at binasa din natin yung mga sumunod na verses. Para na sa ganun, maintindihan natin talaga yung Ephesians chapter 2, verse 8. Okay? Now, next, spiritual relevance. Ask, why does this truth matters today? Connection mo ito. I-connect mo ito sa biblical truth to real life application. Yes, yung atin pong Bible verse na Ephesians chapter 2 ay patungkol lang sa mga taga-Efeso, sa Church of Ephesians. Kasi ang mga Church of Ephesians ay nakatingin pa rin sila sa bylaw. Kaya in-explain ni Pablo sa kanila na we are now under the grace of God. Hindi na tayo under by law. No? Bagamat nandyan yung batas ng Lord, pero gagawin natin, hindi sa sinasabi ni Pablo na hindi na tayo gagawa ng mga bagay na sinabi ng Lord sa batas. Pero ang sinasabi ni Pablo is nagkakaroon na lang ng magandang katuturan yung ginagawa nating pagsunod sa batas dahil meron na tayong Jesus Christ. Kasi sa under by law, no, na tinatawag, ano man ang gawin nating kabutihan, hindi yun acceptable sa Lord. Maruming basahan lang yun sa harapan ng Diyos. Nagkakaunawaan po tayo? Kasi, yun ay under by law, na kahit na gumawa ka ng mabuti, kahit na marami kang alam sa Bible, kahit na ikaw pa ay nag-heal or nagpapagaling or nagpapalayas ng demonyo or kahit ano pang ginagawa mo. Ba, yun nga yung sinasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa aking kaharian. Kasi kahit na ikaw ay gumagawa ng tama sa harapan ng Diyos, pero wala kang Jesus Christ sa buhay mo, hindi ka pa rin ligtas. Kasi ang tanging maliligtas lang ay yung merong Diyos. Merong Jesus Christ sa buhay niya. Now, kung ganun pala, Pastora, di wala palang kabuhuluhan ang mga ginagawa kong magaganda. Meron! Nagkakaroon po yan ng magandang kabuluhan kapag
meron ka ng Jesus Christ sa buhay mo. Pero hanggat wala kang Jesus Christ sa buhay mo, baliwala yung lahat ng mga gandang ginagawa mo dito sa mundong ibabaw. So una, kailangan mo munang gawin at tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo. And then, yung paggawa na lang. Now, this is now in number 3, yung spiritual relevance. Paano mo i-apply yung sinasabi ni Pablo sa Church of Ephesians sa panahon natin? So, inexplain ko na kahit na anong gawin natin sa buhay na ito, kagaya ng mga taga-Epeso, gumagawa sila ng magagandang bagay pero wala naman silang Kristo sa buhay, hindi pa rin sila maliligtas at hindi pa rin kaaya-aya sa paningin ng Diyos yung mga ginagawa nilang mabuti. Now, kung i-connect natin ito, ipuput natin into real life application sa panahon natin ngayon or sa church sa panahon natin ngayon, ano ang ginagawa ng mga tao ngayon? Enough na ba yung kilala lang nila si Jesus Christ? No, hindi enough yun. Kasi kailangan yung pagkilala mo kay Jesus Christ ay sinasa puso, iniisip at ginagawa. Hindi pwedeng pahapyaw lang. Kailangan 100%. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa Luke 10:27, ibigin nyo ako ng buong puso nyo, ng buong kaluluwa nyo. Hindi sinabi ni Jesus Christ na 1/4 lang ng puso mo, 1/4 lang ng isip mo, 1/4 lang ng lakas mo. Hindi ganun eh. Ang sabi ni Lord Jesus Christ, buong puso. Kaya kung i-apply natin yung grace ni God sa panahon natin ngayon, hindi talaga tayo nakakaganap doon sa grasya ng Lord. Kasi bakit? Patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. So, ganun yun. No? Pagka ginawa mo siya into sermon, yung God's grace. Now, pag-usapan natin, know your audience na tayo. Sino ba ang audience mo